Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na katatapos lang ng MGI All-Stars. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong umaga. So pag-usapan natin yung MGI All-Stars. So ano, kamusta ang resulta? Happy ba kayo? So, sa simula pa lang sinasabi ko sa inyo, yung na-meet ko si Gassini, di ba? Sabi ko sa inyo, kung natatandaan ninyo, si Gassini kaya niyang maka-top 5. So, sure ako makaka-top 5 si Gassini, pero hindi ko sure kung mananalo siya. Tapos, ang final prediction ko, ang gusto ko ay si Gassini, syempre Philippines, and then of course si Colombia at saka si Ghana. From the beginning pa lang din, nakikita na natin na si Colombia talagang malakas talaga sa competition na to dahil alam naman natin na talagang iba din yung quality niya. Pero kanina nakakakaba yung laban kasi talaga hindi mo sigurado kung sino yung papasok, sino ba yung makakarating sa dulo because of voting, di ba? Alam naman natin ang botohan, ang tindi, di ba? Grabe. So parang sinabi ko nga na wala din say yung mga hurado kahit nagbigay na sila ng matataas na score doon sa kandidata. Pag hindi ka binoto ng tao, ligwak ka, di ba? So ayun yung nangyari dito kay Tarina Botes. Kasi si Tarina Botes, kung iisipin mo, grabe. Yung doon sa evening gown, di ba? Grabe yung boto sa kanya ng mga hurado, almost perfect talaga. Pero, ayun nga, hindi siya nakasama sa last 5 kasi hindi siya binoto ng mga tao. So, doon medyo nakakalungkot. Kung iisipin mo, parang ang laban mo ganito, ibinigay mo yung lahat. Pero, ang hinahanap kasi dito sa MGI All-Stars, malakas ka sa business, malakas ka din sa sa competition. Kumbaga, combination siya ng business and performance. So, dapat yung dalawang yun. Ang hirap. So, yon. So, nakakaloka. Actually, gusto ko yung segment nila na, alam mo yon, yung magsasabi ng yung hurado ng kung ano ang score. Diyos ko, ayun, ano yun eh, kumbaga on the spot. Di ba? Talaga, ibibigay mo talaga yung ano mo. Pero tulad nga na sinabi ko, kahit narinig na natin kung ano ang sinabi ng hurado regarding dun sa boto nila, parang nabaliwala din dahil kailangan ay malakas ka sa botohan. Kaya nakakagulat yung laro. Yung alam mo yon, hindi siya predictable, unpredictable siya kasi pwedeng ito yung iniisip mo pero baka mawala ka sa eksena dahil mahina ang boto mo. Natuwa naman ako kay Gassini kasi sa top 18, dalawang Pinay ang nakarating, di ba? So, ayun nga si Fuchsia at saka si Gassini. So, happy naman ako doon dahil ayun din yung sinasabi ko. And I-expect ko dito, isa, dalawa, tatlong kandidata ang pwedeng pumasok from the Philippines dito sa top, sa top 18. Kung mapapansin din natin, ang isa sa mga inaasahan ko na pwedeng lumusot, kasi di ba sa prelim, kung titignan mo, ang lakas ng laban ni Imelda. Pero hindi siya nakapasok na doon sa preliminary competition. At saka si Alexa Nunez na malakas din sa botohan, hindi na rin siya nakarating doon sa top 18. So kahit si Kaylin Trajano, ang ganda ng performance overall, pero hindi din sila nakarating. So talagang grabe, ang laki ng impact talaga ng boto ng tao dito sa kompetisyon ng MGI All-Stars. Kung hindi ka talaga malakas sa boto, ay mawawala ka sa eksena. Kaya kailangan ng isasali mo dyan ay star talaga sa country mo. Yung tipong marami siyang followers, yung tipong ibibigay ang boto sa kanya, di ba? So, ayun, ganun. Pero sa kabilang banda, mahirap yung laban kasi walang kasiguraduhan, di ba? So, maswerte tayo dahil si Gassini ay mahal ng bayan natin at maraming salamat sa mga tumulong kay Gassini sa pagboto. Sa 18 pa lang medyo nakakakaba na pero
Ayon, sinuwerte tayo dahil pasok tayo. So talaga yung top 18, ang lalakas talaga ng mga candidates, no, na nakarating sa dulo ng competition. Sobrang ang lalakas nila, sobrang ang gagaling. Sobrang yung mga ano natin, ine-expect natin na pwedeng makarating ay talagang nakarating. So may mga ilang na El Tocuyo, pero, ayun, wala tayong magagawa. So, isa sa mga na El Tocuyo na tinitignan ko ay sino ba? Wala akong ano eh, pero sandali lang isipin ko. Sayang no, hindi siya nakarating. Sino to? Nakalimutan ko, nasa dulo ng ano ko eh. Ano isip ko? um, si United Kingdom. Oho, ayun, wala siya sa top 80. Eh, malakas din yun, di ba? Saka si Armenia, di ba? Sila yung mga umeksenang attitude doon sa floating market kung natatandaan ninyo. Pero kasi malakas din talaga yung laban nila. Pero na-surprise ako, wala talaga sa top 18 si Armenia at saka si UK. Yes. Pero, syempre, happy ako kasi ando doon naman si Philippines, dalawang Philippines. So, yung roommate pa mismo, dalawang roommate. And then, pag-usapan naman natin yung cut. Diyos ko, ayun na. Sa top ako naman, sinabi ko sa team ni Fuchsia, sabi ko makakapasok kayo ng top 18 hanggang doon, pero hindi ko alam sa next round. But maganda ang performance ni Fuchsia ha, saka ang panalo ng swimsuit nila. Di ba? Ang sexy, very elegant. Bukas ko na i-chika yung iba kasi ano, recap lang tayo. Oo. And then, pagdating naman doon sa ano, sa sa next round, so 'di ba, from ano tawag dito, from 18 ginawang top 10. So dito nakakakaba kasi parang pwedeng malaglag talaga yung magaling eh, 'di ba? Kasi umikot yung mundo. Pero sa kabilang banda, kumpiyansa naman ako kay Gasini kasi 'di ba nga sabi ko sa inyo, kaya ni Gasini talaga mag top 5 diyan. Oo, sa totoo lang. Ang finish ni Gasini dito top 5. And then sabi ko baka umikse kasi parang iniisip ko top 5 tapos mag-Q&A tapos yung typical na beauty pageant kaso hindi ganun yung nangyayari eh. May botohan talaga, di ba? And then ayun, so ang tindi. Kasi pagdating sa evening gown, eto si Gasini, actually yung performance ni Gasini sa swimsuit, ewan ko kung napansin ninyo, medyo parang struggle. Hindi ganun kabongga yung akala ko nga madudulas pa eh. Kasi yung pag-ikot niyang ganun, parang na-imbalance. Yung parang mali yung ikot, yung ano, pero napapak na ng maigi. Sabay post na lang siya ng ganun. But, job well done pa din. Sa evening gown, Diyos ko, eto talaga, pasabog yung gown ni Gasini. Ang ganda, yung may kapa pa. Kaya lang, ayun din, nahihirapan siyang maglakad. Akala nga namin madudulas eh, kasi yung heels niya, sobrang taas talaga. Yung, alam mo yun, yung mataas na heels na nilalakad nila sa ano. So doon talaga, naloka talaga ako kay Gasini. Parang hindi niya ma-perform ng maayos yung kanyang ano. Hindi ba katulad ng kay Colombia? Grabe yung lakad. Pero ito na, pagdating sa scoring, Diyos ko, naloka ako. Dahil ang Madam Lupita mo, 8 lang ang ibinigay na points dito kay Gasini Ganados. So parang kita mo talaga na prangkahan talaga yung mga judges. Tapos grabe, bibigyan nila yung score sa'yo ng on the spot. Pero alam nyo, ang ganda ng segment na yon, nakakakaba na, nakaka-excite na, nakakaloka. At isa pa sa mga naloka ako, grabe, ang galing doon. ng face to face talaga na ano. Grabe, ang dami kay Lupita na parang, bakit ganon? So yun, kasi 8 nga lang yung binigay niya. And then, kumpiyansa naman ako na makakarating siya sa top 5 kasi ang baba ng binigay nila kay Colombia. Sa totoo lang, naloka ako. Ang ganda-ganda ng gown ni Colombia. Tapos ang plakado ng ayos. Diyos ko, aminin ninyo, natakot kayo. Akala ninyo malalaglag na si Colombia kasi ang bababa ng ibinigay sa kanyang score. Pero, siguro test din yon kung paano nila hatakin si Colombia pa itaas dahil nagkaroon nga ng botohan.
imagine ninyo si Colombia, ito ang binigay na score sa kanya, ang bababa. Tapos pagdating kay, sino ba to? Pagdating kay Tarina Botes, ang tataas, almost perfect. 'Di ba? Kay Tarina ang perfect, kay Colombia ang baba. So parang feeling, kasi kung papapansin ninyo si Colombia, after ng binigyan siya ng mabababang score, nagbago yung ano niya, sobrang tahimik niya doon sa gilid. Siguro nagdadasal. Sobrang tahimik, sobrang hindi siya nagsasalita, sobrang wala lang, nakatayo lang siya na parang nakita mo na namlay. Aha. Tapos tapos si Tarina naman, alam mo yun, yung feeling niya, feel good siya. Kaya lang nagbago nga yung ikot ng mundo kasi nagawa nga ng botokan at hindi nga napasama sa botokan. Si Tarina siguro hindi binoto ng madami. And then, ayun, si Colombia, siguro nagbaksak ng mga Colombia ng boto at nanalo nga si Colombia sa top 5, pumasok. Ang saya niya nun nung pumasok siya, grabe yung ano niya, yung ngiti niya, talagang Pero syempre, happy din ako nung pumasok si Philippines kasi doon pa lang nakakakaba na. So, sobrang okay na ako doon. Oo. Kaya lang, ang mga pumasok sa top 5, si Vietnam. Sabi gano'n, nagbaksak daw ng 5 milyon. Mhm. Ano daw talaga si Vietnam, lumalaban. Paano naman kasi, ang ganda-ganda naman talaga ni Vietnam, di ba? Panalo naman talaga ang Vietnam. So, yun. So, yung evening gown niya, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Talagang pao. Ewan ko ano yung meron sa butterfly. Bakit ba yung mga trans women gusto nila ng butterfly? Di ba? Gawa siguro yung transformation. Anyway, maganda yung laban. Kung titignan mo, lalo na yung top 5, ang titindi. Di ba sinabi ko naman sa inyo, magpapapasok sila ng isang trans sa top 5. Kahit noon pa, kinukwento ko na yun sa inyo na parang ang feeling ko, isa sa mga trans na makakapasok talaga si Vietnam sa top 5. Kahit kay Adam, kinuwento ko yun. Ang sabi pa nga sa akin ni Adam nung una, sabi niya, bakit maganda-ganda kayo kay Vietnam? Hindi mo maganda si Vietnam. Pero lately, Diyos ko ni number 1 pa nga nila. And then, ayun nga, di ba? Sabi ko nga, parang feeling ko, si Colombia talaga, si Ghana, tapos ayan, naloka ako. Nawala pala sa top 5 itong sino ba to? Nawala sa top 5 si Yamilex. Hindi na siya pumasok sa top 5. Kaya guys, sa totoo lang, dapat maging grateful at happy tayo dahil si Philippines nakarating sa top 5 pero si Yamilex hindi, di ba? So naloka ako ng bonggang-bongga. Pero ito, pagdating sa Q&A ng top 5, para sa akin, mas na-inspired ako sa sagot ni Czech Republic talaga. Tapos titignan ko siya sa monitor, mukha siyang Barbie, di ba? Ang ganda-ganda ng sagot ni Czech Republic. Ay, winner. Sabi ko, I think Czech Republic, si Ghana. Siyempre, alam naman natin, very strong si Ghana. Tapos si Colombia, okay naman, parang soso lang. So parang ang feeling ko, it's Colombia, Czech Republic, and Philippines. Ganon. Ay hindi, Ghana. Si Philippines, yung sumagot kasi si Philippines, medyo naloka ako sa kanya kasi ang ganda na ng intro. Nagsasalita na siya, tapos biglang nawala siya sa eksena doon sa ending. Yung kumbaga parang eto na straight na biglang lumihis ng kwento. So sana si Gasini, inano niya na lang kumbaga parang nasimulan niya na ng maganda, tinapos niya na lang sana ng maganda. Pwede naman niya sabihin, kaya nga ako nandito sa harapan ninyo at gusto kong gamitin ang platform na to para sa mga ganito, pambubuli, cyberbullying, ganon-ganon. Di ba? Pwede na siya magpa-impress doon pero hindi niya pa nagawa. Biglang siningit na naman niya yung kanyang goal. No? So, yun. So, naloka ako. And then, after niya sumagot, talaga ang tahimik nung lahat. Kasi parang alam nila na hindi na makakarating si Gasini sa top 3. Kasi parang feeling ko, kahit iboto,
kung mababa naman yung nakuha ni Gassini, edi wala din, di ba? So yun. So parang hanggang top 5 na lang talaga. And then, pagdating naman sa top 3, grabe, ang tindi nung ang tindi ng, ng Q&A ni Vietnam, ni Colombia, at saka ni Ghana. Sa Q&A, sa totoo lang, kung Q&A lang ang pag-uusapan, ang panalo doon ay si Ghana. Kasi siya yung pinakamaganda yung sagot. Kaya lang, kung business naman ang pag-uusapan, I think ang panalo ay si Vietnam. Magaling din sumagot si Vietnam. At syempre, may makinarya, di ba? Pero, kung beauty queen ang hahanapin nila, I think I go for Colombia. Sa madaling salita, ang ending ng competition, kung ano pa rin ang hinahanap nilang winner. At yung hinahanap nila, kailangan matangkad ka, kailangan maganda ka, kailangan mukhang beauty queen ka. Kasi sa kanilang tatlo, si Colombia talaga yung masasabi natin na beauty queen materials, di ba? So ngayon, doon pa rin sila nakafocus. Kaya ang ending, parang happy ang lahat kasi parang nabaliwala na yung boto ng tao. So yun. So parang doon na sila nag-focus doon sa ano ba yung hinahanap talaga nila. Ganon, di ba? So, yun. So, total suma, overall, happy naman ako sa resulta kasi nanalo nga ay si Colombia. And then, happy din naman ako kay kanino ba to? Kay Ghana kasi nag-first runner-up. And then, happy din naman ako para kay Vietnam kasi nakarating sa top 3. So, happy din ako for the Philippines kasi nakarating sa top 5. Nanghinayang ako kay Czech Republic kasi she deserve more. Diba? So, yun yun. Yung parang si Czech Republic, parang feeling ko, potential na manalo, potential na makarating sa dulo. Pero, ganun pa din. But total suma, kung iisipin mo, ang layo ng narating ni Gassini sa joining niyang to. And then parang kung ikukumpara natin yung laban niya sa Miss Universe, hindi nagkamali si Gassini na nakarating siya dito sa top 5, sa pagsali niya sa MGI All-Stars. Kumbaga parang hindi siya nagkamali na nag-try. Kasi ang ganda naman nung ending. Hindi man lang niya nakuha yung corona, pero panalo pa din ang Gassini Ganados dahil nakarating siya sa top 5. Kumbaga parang like Atisa Manalo, naging third runner-up. So parang ganun din lang si Gassini na parang alam mo yon, magtatapos siya ng journey na oy, ang ganda ng ending ko. Diba? So yun, sabi naman niya happy naman siya at satisfied naman daw siya sa performance niya. Ano pa bang gagawin natin? Pero kayo guys, ang tanong ko sa inyo, anong tingin ninyo sa MGI All-Stars? Ano ninyo? Kumbaga parang kayo ba ay natuwa ba kayo? Bukas na natin pag-usapan yung mga ibang details sa so bukas na yon. Ano bang tingin ninyo? So i-comment ninyo, kayo ba satisfied ba kayo sa resulta at happy ba kayo na naka-top 5 si Gassini o deserve niya pa ng more? At tingin ninyo saan ba nagkamali si Gassini dito sa laban niya? Ano ba ang kulang? So i-comment below ninyo lahat yan. At ako'y naman ay uuwi na dahil ang mama ninyo ay inaantok na ng bonggang-bongga. So yon. So syempre maraming salamat. And then congratulations syempre kay Vanessa Fulgarin. She deserve, para sa akin, deserve niya. Deserve ni Vanessa. And then, ayun. So, kayo ba? Happy ba kayo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.